mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is August 14, 2026. Tayo ngayon ay andito, papunta dito sa may Robinsons Novaliches. Dito yan sa may Novaliches, Quezon City. At Quirino Highway, Pasong Putik, Novaliches, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Johnson's Loading Station sa may nagkaisang nayon Novaliches, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha po natin at tuluwag naman niya papunta dito sa may North EDSA. Mabagal lang tayo papunta dito sa may corridor. After ng corridor, maluwag na tayo papunta sa Muñoz hanggang Kaingin. At maluwag na rin tayo hanggang dito sa may Oliveros. Magbabagal lang tayo ng bagya dito sa may Cloverdale ng Balintawak. After that, maluwag na tayo dito sa may papunta General Serona. na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Ito na ang second batch. Aba, si Louie Vasco nagtatampo pa dahil di daw siya nabati kagabi. Happy Friday po. Happy Friday din sa'yo, Louie, ha? O tapos si Daniel Bustamante mula sa Batangas City. O tapos si Cherry Chaparrillo na apektuhan si Cherry Chaparrillo doon sa pagdagit ng mga aso dyan sa Navotas. English oh, sabi ni Cherry. As humans, we're supposed to be caretakers of Earth's creatures. Animal cruelty doesn't deserve to be a low-key offense. Yan. Oo nga, dapat taasan pero na-amend naman na daw Cherry. Mukhang dapat i-amend pa ulit kasi mababa ang multa 30 at 3,000 para sa theft pala yun. Tapos sa 12,000 pa, napagbaliktad ko pala, sorry. So 12,000 pala yung sa paglabag niya sa Animal Welfare Act. So mukhang dapat itaasan pa, para matakot talaga kayo, ngayon naman, yung sinasabi naman ng suspect, sinasabi niya, baka nangangagat daw, yun ang sabi, pero hindi tumugma. Pero ito, mga kapamilya ka-servisyo huwag niyo hong ilalagay ang batas sa inyong mga kamay. Kamukha ho nung sa Quezon City. Long way back ho ito. Ang sabi naman ng tricycle driver dyan, ay laging piniperwisyo siya ng pusa. Lagi ito umiigi dun sa kanyang tricycle. Ito yung insidente, sinaktan din ho ng tricycle driver yung pusa, namatay Pinalo rin ho sa ulo. Nakuha na ng CCTV, na-arrest na tuloy siya. Ganito ho yan lahat ho ay nadadaan sa maayos na usapan. Balikan ko lang ho yung insidenteng iyon. Yung tricycle driver kasi yun ang nirereklamo niya. Laging pinipervision itong pusa na ito. Tuwing umaga na lang, iniihian yung aking tricycle. At saka, dumi, siyempre hindi raw siya makapagsakay ng pasahero. Yun ang sabi niya. Napuno siya, pinalo niya sa ulo yung pusa, namatay. Ang sinasabi ko lang ang pinupunto ko lang alam niyo siguro mo merong may-ari, kausapin mo yung may-ari, yung nag-aalaga, ate, baka naman pwedeng kontrolin mo naman itong alaga mo. Yun kung merong may-ari kung wala naman, itawag nyo sa inyong barangay o kaya sa inyong munisipyo, City Hall, tawag nyo, idulog nyo ho yan. O kaya sa pinakamalapit na polis, tsaka kayo tutulungan, i-refer kayo Huwag mo kayo mananakit, may balik ho yan. Diba? Baka mamaya kung ano pa mangyari sa inyo, diba? Sa mga naniniwala sa ganon, diba? Teka muna, isa pang pasadahan bago tayo mag-gapa. Baka magtampo sa mga nandine. Si Tita Nona Damian, nandito na. Si Donald Figueroa Bagisa. Si
Architect Marvin Mayogat at si Antonio Lopez. Mula naman sa Taguig City si Antonio Lopez, ha? Ay, teka muna. Sa pagbabalik po ng Spot Report ay may pag-uusapan naman ho dito sa programa ay yung ikinasawang bypass ng Manila Police District. Kung saan nga ho sa takot ng mga suspect, yung isa ho dalawa ho ito Yung isa tumano sa second floor, ayun, pagbagsak sa ground floor, napilayan. Pero arestado pa rin. Pero dinala naman ho sa ospital, ha? Yan ho, itidetalye natin sa pagbabalik ng Spot Report, makalipas ang ilang paalala. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, PCMM. Kaya ba, Vivian? Sige lang, direct. Kaya. Ikaw ang magsasabi. Kaya mo. Ang liwanag na nasa loob mo, pag-ibig with Cobra Energy Drink. May Immunity Plus, B-Vitamin, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ko nito, wala kang talo. Ang iniinom Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan. Ready to see fresh talent take the stage? PC Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PC Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PC Idol now to stay updated on happiness. Playtime entertainment. More happiness. Join me every day a new adventure. Ano ba po? Ha? That's why I armor up Sorry. with biogenic alcohol. Biogenic game. Savor the moment. Here, guys. And have the vibe. Pagkaraan ng 500 metro, While staying kanan sa protected. Winfarm Drive. Armor for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Gawin Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Playtime entertainment. Born for happiness. Upo ng bata. Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na tumutulong palabasin ang plema at palatinin ang ubo. Huwag ka maminhawa. In banana and orange flavors. We're proud to celebrate Teen Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live stream, and stay tuned for more exciting teams coming soon. Playtime entertainment. More happiness. Mga balitang kumpirmado, sigurado, PCMM. Balita, siyasa, hanan, Kanan sa Winfarm Drive. Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:47. Ay sa mga oras na ito po ay nasa kabilang linya na natin si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Magandang gabi po, Major Asilo. Alright. Pagkaraan ng 200 metro, Manila Police District umaliwas sa Sarmiento. Drug Pagkatapos Enforcement Unit kumanan po sa natin dyan, 127, Sampalo. Quirino Highway. Sugatan ho ang isang subject sa bypass. Bakit po siya nasugatan? Go ahead, Ma'am Hazel. Nagkaroon po tayo na isang anti-illegal drug bypass operation. Ginawa ito ng Manila Police District Drug Enforcement Unit kung saan ang subject natin ay ating 68 years old na lalaki. Nung nagkaroon na po tayo ng pag-aresto na natapos na yung ating ginawang bypass operation, ay nagtangka tumakas yung ating isang suspect dahil meron isang nagusap or daanan sa
pagtalo niya, magkakaroon siya ng injury at kahit na makatakas ay lalo pa siyang nahuli dahil hindi nga sa atin agad nakatakbo at nilalaman siya sa hospital para doon sa agarang medical attention. Di po sakit ng ulo niya, ma'am. Ano? Masakit na ang kanyang kasukasuan. Meron pa siyang pinaharap na kaso. Umanan sa Malaki natin dito, 127, ang nasa Quirino bato sa Highway. kanila, dalawa ko may kasampat pa isang babae. No? Ang nasa bato sa kanila, nakumpis ka higit 500 grams. Magkano ang halaga nito, ma'am? Bali, meron tayong nasa 525 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.5 million. So, malaki-laki po talaga ito na halaga ng drugs na naialis natin sa market. Kumbaga, naiiwas natin na i-distribute ito sa maraming tao. So, ma'am, kung meron akong resulta ng investigation ng DEU natin, saan na ho kumbaga dinidistribute ito ng dalawa? At saka, nasa ho sila doon sa pyramid, ma'am? Ano ho ba sila? Pusher talaga sila o middleman din? Batay po dun sa informasyon ng ating investigador, nagbebenta at nagdidistribute ng illegal drugs ito ang ating mga suspects sa area ng Palo at sa mga kalapit na mga lugar. Mayroon din silang mga courier o may mga driver na ginagamit para sa pag-assist ng kanilang sa kanilang mga kliyente. So, sa ngayon, hindi pa natin Palibas sa Mindanao Avenue, kung saan ground nila service nakukuha, ano yung talagang source nila. These are ongoing pa yung ginagawang follow-up operation ng ating mga investigador. Oo, ma'am, kanya-kanyang style na ho itong mga ito eh. Parang dyan ho sa taas, ma'am, meron akong nabalitaan. Tinago naman sa t-shirt sa kwenyo. Imagine nyo pag iisip my shirt ko lang. Yung ho nagpadala ay taga-taas mga Cavite. Tapos ipapadala mukhang sa Isabela. Kaso kung pinapalong po yung company, parang nahalata nila kanina doon eh. Ayun, pinuso nila yung kwento. May nakita na nung gramo ng shop. Ipapadala pa, ibang klase, pinapakuriyan pa kayo. Mabuti ba? May dinartama kayo ng last one. Kanya-kanyang style sila eh, naman. Yes, kasi nga dati, ngayon siguro sa t-shirt na yun naisip nila sa kwento, pero dati kasi ang ginagamit nila, yung mga tsaka. Ilalagay nila kunyari, dinidisguise nila as tsaka, mga energy drink. So siguro na realize nila na sunog na yung style ngayon, so iba na talaga ng mga estilo ang ginagamit ng ating mga pusher. Oo, alam na ng mga otoridad natin yun. Parang yung Bureau of Customs din sa PIDEA, dahil naman sa Central Mail Exchange dyan sa Pasay, akalain nyo, Ma'am Hazel, itinatago sa mga children's book, tapos sa mga padala pang mga pangregalo nung December pa ito eh. Kaya pinapresent sa media kamakailan na yun eh. Kanya-kanyang style, Ma'am Hazel, hindi mo na maisip. Ako naisipan nila yun. Di ba? Tama po, nagiging creative na sila kung paano ilulusod yung kanilang mga, yung kanilang mga produkto, yung mga basura nila. Anyway, ito ma'am, itong ganitong kalaki ho ng hinihinalang shabu, ay natuklasan na ho natin saan ho ang source ito, saan kinuha nitong dalawang suspect? Yung source po natin sa ngayon, hindi pa natin madisclose kung saan nila kinukuha itong malaking delivery ng drugs since ongoing yung ginagawa na mag-follow up ng ating mga operatiba. Ma'am, we understand that. Ma'am, ito ho mabuti ho buhay ho itong subject ho natin. Parang naalala ko naman yung responde ng mga pulis natin sa Muntinlupa, ma'am, di ba? Dinala rin sa ospital yun eh. Yung tinutukoy ko ho yung nag-viral, ma'am, na talaga hong hinangaan ho ng ating mga netizen, hinangaan din ho ng PNP leadership, si Sergeant Lloyd Francisco, ma'am, yung umabol rumesponde dun sa hold-upper sa overpass. Tama po. At syempre, dapat din natin hangaan yung presence of mind ng ating victim kasi hindi siya natakot, tumawag sa agad ng responde ng 911. Yeah. At syempre, dahil nga yung ating police visibility ay nandyan sa mga areas na kinakailangan sila, so kaya agad yung responde ng ating mga kapulisan. Nandun yung presence mind at yung galing ng ating police, ng ating patroller kasi kita naman natin na talagang nanlaban yung ating suspect at may dala pa siyang baril. So, kung hindi siguro naging maayos yung pag-treat ng ating police dito sa incident na ito, baka magaya sa doon sa ibang mga pag-ooperate natin na nagkakaroon tayo ng casualty or injury sa ating mga. Alam mo ma'am, ang pinaka-importante rin ho doon sa insidente pinag-uusapan natin dyan sa Muntinlupa ay maigi ho, may naka-video, no? Kasi mahirap po ipaliwanag kung ano nangyari, di ba? Lalo na ho sa PNP, di ba?
tama po, ay alam mo naman, pag naunahan ka ng kwento, Oo. kung wala kang ebidensya, wala kang video, baka mabaliktad ka. So, magaling din po na meron din tayong mga ganyan mga ebidensya na nakuhanan, nag-viral, nakita nila kung ano talaga yung panganib na kinakarap ng ating mga kapulisan, lalo pag pag-responde po sa mga ganyan incident. Oo, ma'am, may kitang-kita no, bumulot ng baril talaga yung hold upper eh. Anyway, ma'am, so itong sa Manila Police District, itong drug pusher na tumalon ay nasa hospital pa ho hanggang ngayon, nagpapagaling. Yes po, so habang hinahanda po yung ating mga dokumento at mga ibang ebidensya para sa inquest proceedings, ito na mga ating injured na na suspect ay nagpapagaling, pero hindi po naman ito report, parang hindi naman nagutan yung kanyang pagkakawin. So, ginawa niyang paglabas sa bata. Oo, tsaka ma'am, dahil na din sa technology, parang doon sa Muntinlupa, ay hindi ka na makakataka sa inquest, may online inquest ka na. Makakaharap at makakaharap Tama sa po. witness ka. Di ba? Tama, ayun, kumbaga yan yung mga magagandang ito Oo. ng technology, yung mga Oo. magandang mga nagagawa niyan para sa Oo. atin sa PSP. Anyway ma'am, panghuli na lamang, itong nagdaang sama ng panahon, tinamano ang Metro Manila, lalo na itong habagat. Kamusta ho ang responde ng NCRPO doon sa mga nangangailangan, doon sa mga na-stranded nung nagdaang habagat? May marami hong nabaha, na-stranded ng mga kababayan natin. Kamusta ang responde ng NCRPO? Meron po tayong mga nire-rescue na mga, actually hindi lang mga civilian, kasi meron din tayong mga kapulisan na affected nito na gaganap sa mga pagbaha at yung mga malalakas na ulan. So, pare-pareho po yung nabibigyan naman ng tulong ng ating PNP. Meron po tayo yung ating search, rescue, and retrieval operations ay nagpapatuloy para halimbawa man po na may mga kailangan i-rescue. Pero sa ngayon naman po, since katulong natin ang ating mga local government units, yung ating mga evacuees ay sila ay nandun doon sa ating mga evacuation center. Patuloy natin minomonitor, ganun din yung pagmamonitor natin doon sa mga areas na posibleng bahain, yung mga flooded areas na kailangan ng responde ng PNP at ng patulong din ng ating mga NPA. Oo, ng tasking parang security ng mga evacuation, kagaya nga ng nabanggit ninyo. No? Tapos kung may mamimigay ng relief goods, nandun ho kayo ma'am, no, para sa seguridad, tsaka yung kaayusan, no, ano. Tama po, kasi nga, syempre, ay hindi naman natin maaalis na may mga kababayan pa rin tayo na kahit binahana yung kapwa, ay nananamantala pa rin. Kaya sumasalisin. So, kailangan po talaga na nandyan yung ating PNP kahit may mga tahapan sa paligid. Ayun, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Salamat ma'am, happy weekend. Maraming salamat po. TTCMM, numero 1 sa aksyon. Ay, kita niyo yun, ano, abay, may lagusan pala naman doon sa kanyang bahay. Kumbaga, escape plan, ano, nabigo siya. Nahulog, Ayun, pilay. Nasa hospital siya ngayon. Yung nabanggit niya ni Major, isa sa mga advantage ng technology ngayon, kahit nasa hospital ka, kung ikaw naman nakakapagsalita, ay pwede kang iharap kay piskal. Naalala ko ngayon sa Muntinlupa. O hindi kahit na siya nandun din sa ospital kasi tinamaan ho sa leg yung hold upper sa Muntinlupa. Naiharap po siya sa piskalya. Anyway, ay iniimbestigahan ng Manila Police District tsaka ho ng National Capital Region Police yung source ho nung hinihinalang siya po na yun, malaki-laki 525 grams na nagkakahalaga more or less ng 3.57 million pesos. Kita nyo yan, ano? At ang sabi, ang initial investigation ay mukhang doon sa Maynila, ang mga parokyano at saka sa mga katabing syudad, ha? Abay, iba-iba na ho, modus ngayon yan, ha? Yung nabanggit ko sa inyo, sa Dasmariñas, Cavite ho yun. Itinago sa kwelyo dito, tinastas, tapos doon isiningit ang ay pinagbabawal na gamot. Nagpumunta yung tao doon, may dala-dala niya yung t-shirt, ipapadala ko ng Isabela. Kinilatis nung courier service company. Para may umbok ito. Yung pagbukas niya, puting crystalline substance yun. Dahil masama ang panahon, nung nagdaang weekend, sinipkip muna nung courier service company.
Nung bumuti-buti ang panahon, itinurn over nila sa Dasmariñas City Police. Doon nga nakita na. Sinubukan pang, siyempre, babacktrack ang PNP dyan doon sa sender. Siyempre, gagamit yan ng hindi tunay na pangalan. Diba? Alam nyo na, style na yan eh. Saka yung address, iba-ibang style na rin yan, ha? Pero hindi naman na tumitigil ang ating law enforcement unit sa pagtuklas o sa pagtugis ho sa mga ito. Dahil nga nag-e-evolve din ho sila kaya sinasabayan ho ng ating mga law enforcement unit yung kanilang mga style. Kamukha nga ho nung nabanggit ko doon sa Central Mail Exchange sa Pasay, galing ho ibang bansa yung pakete, pagdating tinago ho sa children's book. Isipin ninyo yun, ha? Mabuti lang may mga K9, pag-amoy nung K9, positive. Mayroong ipinagbabawal na gamot, ha? Ay, less than 1 minute na lang, wala tayong oras. Mabilisan na lang, si Daniel Bustamante nandito na rin mula sa Batangas City. Tapos si Julius Bangalando, si Colin Panulte, si Donald Figueroa Bagisa, si Louie Bascolet. Pagkaraan ng 500 Sino pa, mga nandito na sa hulihan ito Sandali, ha? Ayun, si Beth Kabaing, tsaka si Cherry Shapari. Salamat po sa pagtutok, ha? Sa Lunes po ulit, mga kapamilya ka serbisyo. Ito po, Spot Report kung saan unang kaligtasan mo. Ako naman po, Jeff Caparas. Happy weekend po sa inyo. See you on Monday. Ay susunod na programa. Alam na din, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jai Ho. Ingat kayo kapamilya, saan man kayo naroroon. Bye-bye. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Mas